Kaya pala mahina ang karga ng battery dahil may kunting yan nyo. Dahil nito sunog. Kita nyo? Yan, ang una man rin gagawin ay i-charge natin tong battery. Kasi sure ball na wala na tong karga. Then, tinanggal ko to. Chinek ko kung baka may problema dito kasi last time umiinit to tapos yung socket ay ano na. So wala akong nakita ng ano, kundi yung isang portion. Mula dito hanggang doon, hanggang makarating tayo dito. Yung kaya pala mahina ang karga ng ating battery. Yun. Ito ang linyang ito ay diretso na to sa battery. So from stator, ito may tatlong linya to na dilaw. Papunta doon sa rectifier dito. Then after that, ito papunta na tong battery. Kaya pala mahina ang karga ng battery dahil may kunting yan nyo. Yun, first time kong papalitan to. Ito naka dalawa na. Ito, pag may nakita akong something ano, pinalitan ko na agad. So wala siyang problema na to. Nagpalit lang tayo ng medyo malaki wire. Pagkatapos ng ating adventure ng Banawi, Buskalan, Sagada 5 days. Yun. So nakita natin ang problema, gagawa natin to. Sa 5 days solo ride adventure natin, 3 beses tayo nasiraan, 3 beses din tayo nag-charge ng battery, at binaklas pa natin ang starter motor. Baka stock up ang carbon brush. Ito pala ang dahilan, ayaw na magkarga sa battery. Yun o. Kaya mahina ang karga. Nagpa-check na tayo ng ating Amaron. So good battery siya, pero nung nag-start na yung paanda rin, so nakita na mahina ang supply na galing sa rectifier to battery. From rectifier to battery, mahina ang supply na pumapasok. Dapat daw aabot siya ng 13 volts kasi nag-maintain lang siya ng 12.8. So pina-check na natin to kung kailangan mapalitan, may damage ba, wala. So galing kay Samaron. So yun ang sabi na may problema ka sa rectifier mo sir, papuntang battery kasi mahina ang bigay ng voltahe. Yun, ito gagawa natin ng paraan. Ang edad ng ating RFI ay 5 years na. Lagpas na ng 5 years. So first time kong palitan to. Buti na lang at may lagi tayong dalang ganito, charger. Okoto AC-DC adapter. 240 volts, ang output is 12 volts. Lagi kong dala sa ano to, sa aking motor. Ayun, natanggal na natin ang wire from rectifier to battery. So ang gagawin natin to, kasi ayaw matanggal ito, sunog. Rekta muna natin to dito, diretso. So duda ko ito ay nabasa ng ulan habang biyahe, kaya ganun ang nangyari. Kasi nandito lang to, open area. So ganun. Mamaya pakita ko sa inyo, tapos check natin ang voltahe kung naakyat ba pag nakabit na natin to. Ngayon nirekta na natin yung ating, ito'y galing sa rectifier papuntang battery. Yan, nirekta ko na. Lagyan natin to ng insulation. Ito yung
heat shrink tubing kit. So, may nilagay tayo doon. Red at saka green. Pag nainitan, ito ay mag-shrink para hindi pasukin ng tubig. Gamit lang ay lighter. So, ayan, magkaalaman na. Tingnan natin ang voltahe kung aakyat ba. Okay. On. Ito yun, dito makikita. So, on natin. Then, 11.6, 11.8, 12. Under siya. Malabo na. 12.6, 12.8. Dapat ito ay tataas pa hanggang 13. Dapat hanggang 13 yan. Yun, umakyat na. Dati retain lang niya siya ng 12.8, 12.7. So hindi siya naakyat. Ngayon, nasa minor pa yan ha. So revolution natin konti kung aakyat ba. Yun, umaakyat na siya. Ibig sabihin, kumakarga na ang ating battery. Wow. Ito, hindi ko naramdaman eh. Minsan nasa ano lang to. 12.7, 12.6, 12.8. Hindi talaga naakyat. So ngayon, dinirekta natin. Umakyat kasi wala tayong makitang sakit. May sakit ako dito. Heavy duty. Okay. So, yan muna mga kaubi. So, sa mga user ng RFI, check nyo pag nagkaroon kayo ng problema sa biyahe na ganun. So ano yung check? Ito lang po. Ito yung patay na natin. Ito yung labasan ng ating stator. Wire, tatlo yan. Same kulay dilaw. So pinalitan ko ng green. Yan, umiinit siya. Umiinit. Pero kayang withstand yung init nito. Gawa ng ito ay malaki. Papalitan lang. So direkta ko na yan. Wala na itong sakit. Tapos yung pulser, niwalay ko na. Para hindi siya, pag uminit, hindi siya mag-melt. So rekta na yan hanggang dito. Sa rectifier. Yan, tatlong yan. Then pagkatapos ng rectifier, ito ay pupunta sa battery para magkarga. Yun. Yan din ilaw. Yun, para maliwanag. Mayroon pala eh. Hanggang battery. So ngayon, nag-abot na siya ng 13.1, 0.2, 0.3. So ayos na ang ating battery. Karga. So walang problema sa battery. Sa sinabi sa ating owner ng tindahan ng Amaron, chinek niya yung rectifier. Sabi nga niya, yung rectifier mo sir may problema kasi hindi siya tumataas yung voltage reading. Pag nakaandar ang motor dapat tataas, kakarga. So hindi siya nagkakarga. Yun pala ay dahil nito sunog. Kita nyo? Sunog. Sunog na sunog. So ito ay output papuntang battery. Sunog siya. Okay? That's all.